gagamit tayo ng tatlong circuit breaker. At lalagyan natin ng bus bar sa ibabaw. No, nakakonekta siya lang sa ibabaw. Sa ibaba, yung last na circuit breaker is kukonekta dito. Guys, sa likod natin, makita natin si Genesis, ang ating off-grid solar setup. So, ngayong araw na to, plano ko maglagay ng another circuit breaker box, no, as extension ni Genesis. Kasi before, makita nyo itong automatic transfer switch na to, yung backup power natin is nasa Meralco. Ngayon, ang ginawa kong backup power is from solar battery rin. So, kung natatandaan nyo, kung sino man nakasunod sa video ko, dati SNADI yung aking inverter. So ito yun, 12 volts inverter to. Ngayon pinalitan ko siya ng Samdong, which is 24 volts na yung setup ko. So ang plano ko dito sa SNADI, para mapakinabangan ko, is i-hook up ko yung output niya para maging ating backup power. Just in case malobat yung ating 24 volts na battery. Ito yung battery natin, guys. Nasa baba pala. So, ayan. So, ito yung 24 volts na battery natin. Ngayon, ito yung naka-hook up kay Genesis ngayon. So, yung backup power natin na sinasabi ko na nasa sa SNADI, ito yun, guys. LB Topson din. So, pareho silang lithium ion phosphate. No? So, ito yung primary power natin. Pag naubos siya, ang backup power natin is itong si 12 volts na LB Topson din. Guys, ito na nga yung plano, no? So mag-a-add ako ng another circuit breaker box sa ibaba nitong SNADI. Dito siya. So para may on-off din ako dun sa connection ng battery sa inverter. Kasi ngayon direct siya eh. Itong wire na to, kung makikita nyo to, naka-direct siya dun sa battery. Wala tayong circuit breaker doon. Ito rin, guys, makita nyo, yung ating output, AC output ng ating SNADI is hinukap ko na diretso dito sa ating automatic transfer switch. So, ganyan lang siya ngayon. Ito, guys, bali ito na yung plano natin. So, gagamit tayo ng tatlong circuit breaker. At lalagyan natin ng bus bar sa ibabaw. No, nakakonekta siya lang sa ibabaw. Sa ibaba, yung last na circuit breaker is kukonekta dito sa ating inverter. Yung gitna naman is kukonekta sa ating battery. And yung unang circuit breaker is ito yung kukonekta sa ating solar charge controller. Pero hindi natin kukonekta. Abang lang siya, guys. Just in case kailangan natin siya i-connecta, meron tayong circuit breaker na nakaabang. Okay, guys, then sa gitna ng circuit breaker, maglalagay tayo, i-hook up natin dito yung ating DC voltage meter. So, para ma-monitor natin yung consumption talaga, yung actual consumption ng ating 12 volts battery. So, sa ngayon, hindi pa dumarating yung aking in-order na voltage meter, kaya iaabang lang natin. I-update ko kayo, guys, pagka nagawa ko na to. So ito, guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung about sa automatic transfer switch natin, no, na hinukap ko yung emergency power natin. Ito yun, no. Naka-hook up siya sa SNADI. So workable na to, guys. Gumagana na siya. So ang emergency power natin is SNADI. Ang primary power natin is galing sa Samdong. So, sa battery, yun nga, 24 volts ang ating primary power and ating emergency power is yung ating 12 volts na lithium ion phosphate. Kaso, ang gagawin lang natin, guys, is safety features na lang din natin, no? Para meron tayong monitoring nung consumption ng ating battery. So, kailangan natin dito ng circuit breaker and voltage meter. One eternity later. At ito na nga, guys, nakabit na natin yung ating circuit breaker between SNADI and ang ating lithium ion phosphate battery, no. So,
Ayan na siya guys. So, 4 na circuit breaker. So, discuss ko muna yung una. Yung unang circuit breaker is ito yung AC output ng Snuddy. So, AC output. Sinabi ko sa inyo guys, yung Snuddy ko yung magiging emergency power ng ating automatic transfer switch, which is ito yung automatic transfer switch natin. So, bago pumunta sa automatic transfer switch, from AC output, ito guys, tong wire na white na to, dadaan mo na siya dito sa circuit breaker. Then, lalabas siya. Then, ito siya. Pupunta siya dun sa automatic transfer switch natin. So, yun yung unang circuit breaker natin guys. Then, yung tatlo na to, tong huling tatlo is DC circuit breaker yan guys. So, i-discuss muna natin yung pinakahuli muna, no? So, yung pinakahuli is from Snuddy up to up to circuit breaker, no? From Snuddy inverter. Yung pangalawa naman is nakakonekta siya sa battery. Ito yung wire. So, bago siya, may naglagay tayo guys dito ng voltmeter, ammeter. So, ito yun, itong block na to. So, dito siya nakakonekta sa third circuit breaker, no? Third to the last. And itong second circuit breaker guys, abang lang yan siya guys. So wala pa siyang connection sa ilalim. Abang siya, actually possible i-connecta natin yan sa solar charge controller, no? Pero sa ngayon wala siya. Hindi siya nakakonekta. And ito sa taas yung nakita nyo dito. Naka-parallel connection tong tatlong circuit breaker na to using bus bar. Bus bar ang tawag dito guys sa mga hindi nakakaalam, no? So okay, ayan na siya. Okay, bago natin ilagay yung cover ng ating circuit breaker box, i-try muna natin i-test kung gumagana siya, no? So una kong i-test yung kung gumagana ba tong voltmeter natin, ammeter natin. So ito yun, yung third circuit breaker, i-open natin. Ayan guys. So nag-open na siya. So may connection na tayo. And then try naman natin din yung Snuddy, no? Kasi sa ngayon nakapatay siya, so hindi natin mabubuksan yung Snuddy. So try natin i-open yung papunta sa inverter. Yan. And open. Okay, working na siya. Ito, since abang siya guys, pwedeng nakapatay muna siya, no, yung ating second circuit breaker. And then try din natin yung pang-una, which is ito yung AC output natin, no? Tignan natin. Yan. So mag-open ako ng load, no. Ito na lang tong electric fan. So ayan, makikita natin dito sa ating meter, no, voltmeter natin, voltmeter, ammeter natin. Yung wattage ng electric fan, consumption na nakukuha sa battery, ayan, 52.5 watts, no. Then yung ampere niya, ayan, no, 3.99, no. Yung kinukuha niya sa battery yan guys, hindi yan yung naka DC pa to, DC meter to guys, Ayun guys, since ayos na to, all working na tayo, pwede na nating ikabit yung cover ng ating circuit breaker. Okay guys, nakabit na natin yung cover ng ating circuit breaker box. Ayan na siya, no, ang ating finished product. So napakalinis ng ating pagkaka-wiring dito. So ito ay galing sa inverter, pumasok siya, then lumabas siya ng dalawang wire papunta ng battery, and short connection lang yung nagawa natin dito sa inverter to circuit breaker box. Then ayun, lumabas din siya dito sa kabilang side papunta sa ating automatic transfer switch. Ayun mga sir, ma'am, maraming salamat sa inyong panonood. Hopefully may naitulong ako sa inyo. At kung kayo bago sa channel na to, maaari kayong mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell sa baba para lagi kayong updated sa aking mga video uploads. Paano mga sir, ma'am? Till next time!